tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake na naman ang yumanig sa Hilagang Gaza matapos bombahin ng drone ng militar ng Israel ang isang himpilan ng pulisya sa Jabalia Camp. Batay sa mga lokal na ulat, hindi bababa sa 8 katao ang kumpirmadong nasawi sa trahedyang ito. Agad na kinuwestiyon ng mga lokal na otoridad ang motibo sa likod ng pag-atake sa mga tauhang nagpapanatili lamang ng kapayapaan at kaayusan sa gitna ng matinding krisis sa rehiyon. Naganap ang nasabing pag-atake nitong Martes ng hapon sa bahagi ng Alfa Luha sa kanlurang bahagi ng Jabalia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, naging napakabilis at biglaan ang pagsalanta ng drone kung kaya't walang anumang pagkakataong makapagtago ang mga biktima sa loob ng gusali. Ang lugar na ito ay kilala bilang isang napakataong komunidad kung saan marami ring mga sibilyan ang pansamantalang naninirahan upang makaiwas sa labanan. Kabilang sa mga nasawi ay 6 na opisyal ng pulisya kasama na ang direktor mismo ng nasabing himpilan. Kinumpirma ito ng Interior Ministry ng Gaza at mariing tinuligsa ang insidente bilang isang kakilakilabot na masaker laban sa mga tagapagpatupad ng batas. Ayon sa ahensya, ang mga pulis na ito ay walang direktang kinalaman sa anumang operasyong militar kundi nakatuon lamang sa kaligtasan at proteksyon ng publiko. Bukod sa mga opisyal ng pulisya, isang sibilyan din ang kumpirmadong kasamang nasawi sa loob ng himpilan. Ayon sa Palestinian Civil Defense, dinala na ang mga labi ng 8 biktima, kabilang ang isang babaeng opisyal, sa Al-Shifa Hospital. Ang pagkakakilanlan ng babaeng opisyal ay kasalukuyan pang kinukumpirma ng mga otoridad habang patuloy na nagluluksa ang kanilang mga pamilya at kasamahan sa serbisyo sa Gaza. Binigyang diin ng mga mamamahayag sa Gaza na ang pangunahing tungkulin ng mga pinaslang na pulis ay panatilihin ang kaayusan, batas at organisasyon sa isang sikat na pamilihan sa gitna ng displacement camp. Sa kabila ng kawalan ng sapat na kagamitan at matinding panganib, sila ang nagsisilbing tanging sandigan ng mga residente upang maiwasan ang kaguluhan at krimen sa loob ng kampo na labis na naghihirap ngayon. Ang trahedyang ito sa Jabalia ay ang pinakabago sa serye ng mga halos araw-araw na nakamamatay na pag-atake ng militar ng Israel sa Gaza. Nangyayari ang mga pambobombang ito sa kabila ng kasunduan sa tigil putukan o ceasefire na napag-usapan noong nakaraang Oktubre. Para sa mga residente, tila walang halaga ang anumang kasunduan dahil hindi pa rin natitigil ang pag-ulan ng mga bomba at bala sa kanilang mga komunidad. Samantala, hindi lang sa hilagang bahagi kundi maging sa timog ng Gaza ay nagpatuloy ang karahasan. Sa lungsod ng Khan Yunis, isang airstrike ng Israel ang pumatay sa isang lalaki at nag-iwan ng 3 iba pang sugatan. Ayon sa ulat ng ahensyang balita na Wafa, kabilang sa mga nasugatan sa naturang malakas na pagsabog ang isang bata at isang babae na agad namang isinugod sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan doon. Sa isa pang hiwalay na insidente sa parehong lungsod, isa pang lalaki ang binawian ng buhay dahil sa mga matitinding sugat na natamo nito mula sa pamamaril ng mga sundalong Israeli 2 araw na ang nakalilipas. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi ay nagpapakita lamang ng lumalalang sitwasyon ng seguridad kung saan maging ang mga simpleng paggalaw sa kalsada ay may dalang matinding banta sa buhay ng tao. Isang napakalaking trahedya rin ang naganap sa Al-Mawasi area sa Khan Yunis kung saan isang 10 taong gulang na bata ang napatay dahil sa pamamaril ng militar ng Israel. Ayon sa mga nakasaksi, tinamaan ng bata ng bala mula sa isang heavy machine gun habang ito ay naglalaro sa labas lamang ng kanilang pansamantalang tirahan, isang malupit na pangyayari na nagdulot ng matinding galit at lungkot sa buong komunidad. Kritikal ang naging lagay ng bata at labis na dumanak ang dugo nito bago pa man siya maisugod ng kanyang mga kamag-anak sa ospital. Ayon sa mga ulat mula sa Nasser Hospital, idineklara siyang dead on arrival dahil sa tindi ng mga natamong pinsala sa kanyang maliit na katawan. Ang kanyang pamilya ay naiwang nagluluksa at labis na nagtatanong kung bakit kailangang maging target ng karahasan ang isang inosenteng bata. Ang pagkamatay ng batang ito ay isa na namang malungkot na paalala sa napakataas na halaga ng buhay ng tao sa nagpapatuloy na digmaan sa Gaza. Inilarawan ng mga lokal na residente ang insidente bilang bahagi ng patuloy na malupit na aksyon na walang pinipiling biktima ang militar. Bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang mga pamilyang nawawalan ng anak at naiiwang walang katiyakan sa kanilang sariling kaligtasan. Dahil sa mga magkakasunod na pag-atake sa iba't ibang panig ng teritoryo, umabot sa 11 ang kabuang bilang ng mga namatay sa loob lamang ng isang araw sa buong Gaza.
Ang mabilis na pagtaas ng bilang na ito ay nagpapakita na wala ng ligtas na lugar sa buong enclave mula sa mga kampo ng mga lumikas sa Hilaga hanggang sa mga itinalagang ligtas na zona sa timog tulad ng Khan Yunis na patuloy ding pinupuntirya. Mula nang magsimula ang digmaan ng Israel sa Gaza noong ika-7 ng Oktubre, taong 2023, hindi bababa sa 73,233 katao na ang napatay. Ang datos na ito ay nagmula sa pinakahuling opisyal na ulat ng Ministry of Health sa Gaza na inilabas nitong Martes na nagpapatunay sa lawak ng pinsala at walang humpay na trahedya na dinaranas ng mga mamamayan. Bukod sa napakaraming biling ng mga nasawi, umabot na rin sa 173,707 katao ang nakapagtala ng iba't ibang uri ng sugat at pinsala sa katawan. Marami sa kanila ang nakakaranas ng permanenteng kapansanan dahil sa kakulangan ng sapat na gamot at pasilidad sa mga ospital na patuloy ding binabaka ang kawalan ng supply ng kuryente, malinis na tubig at mga medikal na kagamitan. Kahit pa nagkaroon ng kasunduan sa tigil putukan noong nakaraang Oktubre, hindi pa rin natigil ang pagdanak ng dugo sa rehiyon. Sa katunayan, hindi bababa sa 1,110 at 10 biktima ang napatay simula nang ipatupad ang nasabing kasunduan. Ipinapakita nito na ang deklarasyon ng kapayapaan ay nananatiling nasa papel lamang habang ang aktwal na sitwasyon sa lupa ay patuloy na nagiging marahas at madugo. Ang patuloy na pag-atake sa mga pasilidad ng pulisya at mga sibilyan ay umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Maraming kritiko ang nagsasabi na ang pag-target sa lokal na pulisya ay naglalayong tuluyang sirain ang natitira pang sistema ng pamamahala sa Gaza upang magdulot ng anarkiya at mas malaking gulo na lalong magpapahirap sa pamamahagi ng mga tulong pang-humanitarian sa mga nagugutom. Sa kasalukuyan, ang mga komunidad sa Jabalia at Khan Yunis ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng matinding takot at pangamba araw-araw. Ang kawalan ng ligtas na kanlungan ay nagiging sanhi ng paulit-ulit na paglikas ng libu-libong pamilya na wala nang mapuntahan sa buong Gaza. Ang bawat sirena at tunog ng drone sa himpapawid ay nagiging hudyat ng panibagong panganib na maaring kumitil sa kanilang mga buhay anumang sandali. Nahaharap din sa matinding hamon ang mga medical responders at mga doktor sa Al-Shifa at Nasser Hospitals. Dahil sa dagsa ng mga sugatan mula sa mga huling pag-atake, kulang na kulang ang mga kama at mga surgical supplies upang iligtas ang mga kritikalang kondisyon. Madalas na sa maruming sahig na lamang ginagamot ang mga pasyente habang ang mga doktor ay nagtatrabaho ng walang pahinga sa nakalipas na mga araw. Ang pagkasira ng mga lokal na institusyon tulad ng mga himpilan ng pulisya ay nagpapalubha rin sa pamamahagi ng pagkain at tubig sa mga nagugutom na mamamayan. Kung walang mga pulis na mag-oorganisa sa mga pila at magbabantay sa mga bodega ng tulong, madalas na nagkakagulo ang mga tao dahil sa desperasyon. Ito ang dahilin kung bakit itinuturing na kritikal ang papel ng mga pulis na pinaslang kamakailan sa Jabalia. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling napakalayo pa ng pag-asa para sa isang tunay at permanenteng kapayapaan sa Gaza. Ang bawat buhay na nawawala, lalo na ang mga bata at mga tagapagpatupad ng batas, ay nagiiwan ng malalim na sugat sa puso ng komunidad. Patuloy niyon babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa Pilipinas Network upang ihatid sa inyo ang pinakasariwang ulat mula sa iba't ibang panig ng ating mundo.